Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Carabao. So itutuloy natin yung common na mga katanungan ng mga Pilipino tungkol sa pagbibisit visa sa Dubai at kung ano-ano pa. Okay? But before that, gusto ko lang sabihin sa inyo lahat na makulimlim dito ngayon sa Dubai. I would like to say thank you to Christopher De La Torre for suggesting me yung ilang questions kasi actually most of these questions was coming from him and also from other Filipinos na nagsisend sa akin ng message about pagbibisit visa sa Dubai or anything about here in Dubai. Ano pa ba ang magagastos o gagastusin ng mga Filipino nagbibisit visa sa Dubai once na, let's say, before sila ma-hired and after nila ma-hire. Dating nyo pa lang, kailangan nyo na magbayad ng bahay. Yung bahay na titira nyo, of course, it's either, sabi ko, boarding house man yan or partition yan. Kailangan nyo, of course, magbayad. But then there are some cases where yung sponsor nyo, yung perang hinihingi sa inyo is kasama na doon yung upa nyo sa bahay. So you have to ask yung sponsor nyo o pinsan nyo o kung sino man yung kamag-anak nyo na magpapabisit visa sa inyo, tanong nyo kung kasama na ba doon yung pambayad ko sa bahay na titirahan dyan sa Dubai or not. Okay? Para at least, yung pala hindi. Pagdating nyo dito magugulat kayo, sisingilin kayo ng 500 or 400 para sa house rent. Para sigurado kayo. And another one, pumunta kayo rito sa Dubai para mag-apply ng trabaho. So of course, you need to produce CV or resume. And yung presyo po ng pagpapaprint ng mga CV dito sa Dubai, medyo may kamahalan. Okay, in Al Riga area, na-experience namin, ni Ernan at saka ni Christopher, nasa 2 dirham per page yung printing. So, medyo mahal. So, if you can find another place which 1 dirham lang, mas maganda sana. Okay? Pero, I think the best solution for that is, before you go here in Dubai, mag-print na kayo ng maraming CV dyan sa Pilipinas. Black and white is fine, guys, as long as yung picture nyo is visible yung mukha nyo at makikilala kayo. Okay? Hindi naman yung puro baka ngipin nyo lang at mata nyo ang maputi. Huwag naman ganon. Okay. And when it comes to CV, try nyo i-adjust yung CV nyo into yung Dubai style. Sabi ko nga, ito yung lesson kasi na natutunan sa akin ng mga nakasama ko mag-apply dito sa Dubai ng mga visit visa. Guys, ito yung tip paggawa ng CV. Unahin nyo yung work experiences nyo before yung iba pang information. Kasi nga, yung mga companies dito, automatic check mo na nila kung ano bang experience mo na. Do you have experience on sales na ba? Do you have experience on F&B na ba? So, unahin nyo po yun before yung other informations. Okay? Another gastos, let's say naman, ma-hire kayo rito. Okay, kailangan nyo mag-exit. Right? And sa pag-i-exit po, you have an option of it's either you're going to Iran, which is Kish yung lugar na yun, or Oman. Okay? And, what do you call this? Normally, as of now, yung gagastusin nyo sa pag-i-exit is nasa 700 yung ticket. But I know plane ticket ay nagbabago-bago po yan. Pero as of now, nasa 700 dirhams yung ticket. And in the Philippine money, nasa around 7,000 plus pesos po yun. So you do have that, dapat meron kayong extra money na ganyan para sa pag-i-exit nyo. And yung pag-hotel po doon, medyo mura ng konti. I don't know if it's 15 dirhams per night or something. But I will just talk about that soon kasi I have to gather pa yung mga correct information bago ko i-share sa inyo. And then, after po ng exit nyo, of course, your company will require you a medical. And yung medical naman po dito, medyo mura-mura lang ng konti. In dirhams po, nasa 100 plus lang yon. Sige, roughly gawin na natin 200 dirhams. So, nasa 2,000 po yun. Okay? And ang pinakasikat po na pupuntahan nyo para magpa-medical is sa Zona 4.
Okay, sumakay lang kayo ng taxi, sabihin nyo lang sa taxi driver na magpapamedical kayo sa Zona 4, alam na po nilang lahat yon. Okay, and after that, of course, you need to apply some cards, katulad ng Emirates ID. So, nasa 200 dirhams mahigit po yun. So, dapat prepared din po kayo sa ganun. Mahal daw ho ba yung pamasahe dyan, let's say pa nag-a-apply, let's say pang nagta-travel o nagko-commute? Well, ang sagot po if yung place po na pupuntahan nyo is accessible by metro, mas makakamura po kayo doon kasi mura lang po talaga yung metro dito. All you have to do is just buy a Noll card. Alam ko nasa 20 dirhams yun. And then, pag naubos pong laman nun, pwede po kayong mag-reload. Minimum of 5 dirhams yung pwede nyong i-load. And every biyahe nyo is mura lang actually, nasa less than 2 dirhams lang yung charge doon sa Noll card nyo pag nagko-commute kayo. And I have this one tip let's say sasakay ka ng bus gamit yung Noll card, and pagbaba mo, sumakay ka ulit ng metro. Usually po libre na po yung metro. Kung kaya nyo nilang iwasang mag-taxi, mas mabuti po kasi medyo mahal talaga yung taxi dito sa Dubai kumpara sa ibang states dito sa UAE. Okay? Minimum po kasi ng taxi kahit malapit yung napuntahan nyo is 10 dirhams. So, nasa 100 plus po yun. So, kung kaya nyo nilang sumakay ng bus, mag-bus na lang po kayo. And when it comes to bus, guys, dito may mga numbers po na nakalagay sa mga bus. Okay? So, you have to ask your friends, saan kayo pupunta, at tanong nyo kung anong bus number yung pwede nyo sakyan papunta doon. Okay, hindi katulad sa Pilipinas na nakalagay na Ayala, Alabang, or crossing iba, wala pong ganon. And okay, ito tip po sa Noll card na ginagamit nga sa pagsakay ng mga bus at train dito sa Dubai. Pag nag-tap in po kayo, siguraduhin nyo pong pagbaba nyo ng bus o ng train, magta-tap out po kayo. I know walang problema sa train kasi pag hindi kayo nag-tap out, hindi kayo makakalabas. But when it comes to bus, make sure po na nakapag-tap out kayo is because the next time na sasakay kayo, i-charge po sa Noll card nyo yung longest na natakbo ng let's say ng bus. Okay? So parang more than doble yung i-charge sa inyo kasi hindi kayo nakapag-tap out sa last na sakay nyo. Okay? So medyo masakit po sa bulsa yon. And ingat po kayo, make sure po na talaga na pagsasakay kayo ng mga bus mag-tap in at tap out po kayo is because minsan may mga inspektor, pag nahuli po kayo hindi nakapag-tap in, 200 dirhams multa po yun. So sayang naman yung pera. Okay? Tandaan nyo po yun, sayang po yung pera. So make sure na nakapag-tap in kayo successfully at nakapag-tap out kayo successfully. Okay, next question is, ano daw po yung best time na pag nag-walk in o mag-a-apply sa Dubai? Okay guys, pag office, syempre yung pupuntahan yung main offices ng mga companies na gusto nyo apply. Of course, you have to go there earlier, better, diba? Kasi nga, it should be between office hours. Okay, usually yung office hour po dito is 9 AM until like 4 or 5 PM. Of course, dapat mas maaga, diba? Para mas makakarami kayo. But then, if you're planning to just walk in the mall, wala akong problema pag inabot man kayo ng gabi. It's because mall time naman is until 10 PM. So, anytime pwede kayo mag-drop ng mga CV nyo sa mga restaurants or sa mga outlets, diba? Sa mga, let's say, Giordano or kung ano-ano pang mga gusto nyo puntahan, Splash. Ganyan po. Okay, ito pa yung isang tanong. Paano daw yung pag-a-apply nga sa mall? Okay guys, ito po yung tip, okay? Pag lisay mag-walk-in kayo sa mga mall, try nyo maglakad-lakad sa mga mall, and if you think, let's say gusto nyo sa mga restaurants or say sa sales, piliin nyo yung mga shops na may Filipino staff. Kasi ibig sabihin, yung offer po nila sa shop na yan is acceptable by Filipino, yung pag Filipino yung nag-a-apply. Normally kasi Filipino hindi naman kukuha yan ng sobrang babang pasahod. So if you think a shop na nakita nyo has Filipino staff in that shop, I think it's a good place for you to submit your CV. Okay? And better guys, if you ask a Filipino inside that shop if they have opening or not, para hindi naman masayang yung CV mo na mahal-mahal mong pinaprint, tapos masasayang lang.
So better, if you can find Filipino or kabayan, ask them if they have opening. Okay? Pag sinabi nilang wala, then wag po kayo magpapasa. But if they say, kuya, ano naman po kami, continuous hiring kami, or, ay, may hiring po kami ngayon. So you have to trust that kabayan because definitely they're gonna tell you the truth. So, pasa po kayo doon. Okay? Yun lang po yung gagawin nyo. Madali lang pag nasa mall. But normally, mostly binibigay sa amin nung nag-a-apply kami, kasama ko si Ernan, si Jeanette, si RJ, tsaka si Christopher. Nagbibigay sila ng mga websites where you can submit your CV there. So, mas maganda yung ganun. Next question is, kailangan ba talaga college graduate dito sa Dubai pag nag-a-apply ng trabaho or not? Okay, yung sagot po is ganito. If you're applying for sales or F&B, hindi po talaga requirement yun. Okay? Hindi katulad sa Pilipinas na, my goodness, staff lang ng Häagen-Dazs, staff lang ng Starbucks, kailangan college level, kailangan graduate tapos ng kolehiyo. Medyo stupid po ng konti yun. Kasi di ba kaya naman gawin yun ng high school graduate eh. But then guys, that's actually good news here in Dubai. Or abroad, ha? Hindi lang sa Dubai. Na it's either you haven't finished your college, okay pong mag-apply. And pwede ako kayo makahanap ng trabaho with better salary. Okay? So even though you are not finished your college or high school graduate po kayo, as long as you have the experience in Philippines sa sales or F&B, pwede po kayo mag-apply dito sa Dubai. Okay? Tinatanggap po nila yon. They don't mind kung ano yung natapos mo as long as of course you know how to speak English because you'll be facing different nationalities and of course English is really important for you to understand them and for you to of course be effective salesman or be effective waiter, something ganyan. So wala pong worries kahit hindi kayo nakapagtapos ng kolehiyo. Okay, another question is ano daw po yung attire pag let's say pa nagwo-walk-in. Okay guys, sabi nga nila, di ba may kasabihan na it is better na overdress ka kaysa naman ma-underdress ka. So if you like go walk in, it's either in the office or in the mall, huwag naman kayo mag-t-shirt guys kasi you wouldn't know mayroon palang on the spot interview. At least you are presentable naman pag kinausap ka na ng mga manager, di ba? Screening, something ganyan. So you have to look good. At least something na may kwelyo or long sleeve. Kahit hindi naman kailangan mag-necktie, that's fine. But of course, if you're applying for a higher position, better naka-formal dress kayo. Okay? Okay guys, last question is about salary offer. Okay, kasi marami sa akin nagtatanong magkano ba yung acceptable na salary expectation para sa mga visit visa. Normally guys, hindi talaga nung kalaki yung ino-offer sa mga visit visa dito sa Dubai. But if you're going to compare yung mga Filipino na nag-employment visa from Philippines going here, normally mababa talaga yung alok. Promise. But for those Filipino na nag-visit visa sa Dubai at dito naghanap ng trabaho, the salary offer is normally higher or better compare sa mga Filipino na naman galing sa Pilipinas. But then guys, yung acceptable is at least 2,000 to 2,500. Okay na po yun. Because normally yung offer ng mga 3,000 plus are for those who has experience na dito sa Dubai. It's a good start guys. It's just 2 years contract now. So I think after 2 years, then that's the time where you can demand for a higher and better offer sa mga companies na mapag-a-apply nyo. But then there are some Filipinos who are lucky na even though they are visit visa and since they have really a potential or they have better experience in the Philippines, normally ino-offeran sila ng mas mataas doon. So, sabi ko sa inyo, if you have like offer 2,000, 2,500, grab it guys. Okay? Kasi mahirap namang umuwi kayo ng luhaan. Well, I think that's all for today guys. Thank you so much for watching English Carbo again. And I hope to see you all here in Dubai soon. And sana po, maging successful yung mga Filipino na nag-visit visa dito sa Dubai. I'm really praying for all of you guys na makahanap kayo ng work. Okay? Yun lang po. Bye! Ciao!